Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, tunay na napakaganda ng umaga nito dahil tayo ay pinagtitipon ng Panginoon sa kanyang tahanan upang patuloy lang kilalanin ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. So, bago po tayo magpasimula, tayo po lahat ay tumayo at dumalangin sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka dahil ikaw ay Diyos na mabuti at higit na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay pasalamatan. Luwalhatiin, dakilain ka dahil lahat sa aming buhay, ikaw ang may dahilan. Lord, ikaw rin po ang dahilan kung bakit kami narito. Ikaw rin po ang dahilan kung bakit sa aming buhay wala kaming ibang ipagmamalaki. Wala kaming ibang dala kung hindi ang relasyon na meron sa amin. Salamat dahil minahal mo kami sa kabila ng aming pagkukulang. Salamat minahal mo kami sa kabila ng kami ay nagkakasawa. Salamat Panginoon sa katapatan mo sa kabila ng mga panahon na kami ay nakakalimot na Diyos ka at Ama sa aming buhay. Kaya o Diyos, kami umutulog sa iyong banal na trono. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpakumbaba at humingi ng tawad at pagsisihan ang lahat ng aming mga kasalanan. Paalala mo ako, Panginoon, sa amin na hindi kami karapat-dapat sa mga nagagawa ng kasalanan. At dahil dito, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na magpakumbaba, magsisi, at talikdan ng lubos ng mga kasalanan na nagiging alipin sa aming mga buhay at sa aming pamilya. Hindi namin kayang baguhin ito kung hindi kami patuloy na lalapit at magpapabago sa iyo. Ikaw ang Ama na makagagawa nito sa amin bilang iyong mga anak. Kahit naririto kami, Panginoon, sa iyong bahay sambahan, binibigay po namin ang lahat ng aming alalahanin. Binibigay po namin ang lahat ng aming takot, kalungkutan at ang mga suliranin. Narito kami, Panginoon, nais namin maranasan ang presensya mo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na malaya namin mapakinggan ang iyong mga salita. Binigyan mo kami ng kalayahan na ikaw ay sambahin, awitan sa espiritu at katotohanan. May ibigay namin ang mataas na pagpupuri sa iyo. May paggalang, buong puso, lakas, isip at kaluluwa na siya pagpupuri kasama ng bawat isa sa aming Panginoon. Maging ang mga nasa tahanan, nakakapanood ng online service na ito. Lord, kakatagpuin mo rin po sila. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin kasama, ito ang Diyos na makagagawa sa kanilang mga buhay. Ito ang Diyos na patuloy na magpapaalala sa kanila na makapangyarihan ka higit sa anumang dahilan kung bakit hindi sila nakakasama. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa praise and worship team na daluyan ng pagpapala ng talento na binigay mo sa kanila. Sama-sama kami, Panginoon, na aawit ng may kagalakan. Sasama sa iyo, Panginoon, dahil itong pagsamba ito, ikaw lamang ang maitataas. Lord, bigay sa mensahe na aming mapapakinggan sa pamamagitan ng aming pastor, Rome. Lord, tulungan mo siya, lutupan mo siya, Panginoon, ng iyong lunar na espiritu. Na ikaw ang makita sa kanyang buhay at marinig ang mensahe na nais mo maging daan, kaliwanagan sa aming pamumuhay habang kami narito, Panginoon. At ang mga salitang ito, mga mensahe nito, ay aming kaisa puso, kaisa buhay, at maibahagi dito sa aming kapwa. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mabuting ehemplo kami saan naman kami dapat dalhin ang mensahe mo at kapangyarihan mo na siyang kikilos sa buhay namin. Muli, Panginoon, ang gawain ito ay pinataas namin at patuloy na pupurihin ang dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat.
good morning po sa ating lahat. Minsan pa itong palawakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Ready na po ba tayo mapuri ang ating Panginoon? Ready na po ba tayo mapuri ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. So bago po tayo mag-start, kaway-kawayan po natin. Nasa tabi natin, nasa lubog natin, sa harap natin. Hallelujah. Ulit po natin ang kalawakan. Amen.
ay magtatagay ka mo. Ikaw ka rin ang Lord. Ikaw ang kasama ko.
aking malakhan sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa gitna ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, aming lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang kayong pag-ibig. Natakuhan yung pag-ibig na kabilang, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aamin na walang hanggan sa pupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Pilihan mo sa aking inasuko, Panginoon, ikaw lang ang kailangan, mapagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natakuhan yung pag-ibig na kabilang, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aamin na walang hanggan sa pupuri, ang puso ko'y sa'yo Jesus, ako'y aamin na walang hanggan sa pupuri, ang puso ko'y sa'yo natakuhan yung pag-ibig na kabilang, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aamin
Pagpupuloy ang puso ko sa'yo. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ang aking ilaw. Sa puso kong sugatan, ikaw ang aking lunas. Sa bawat pagkatalo, pag-ibig mo'y tagumpay. Kalayaan sa'yo at sa pag-ibig mo'y tunay. Hindi na muli matatapos pagkat ikaw ang kasama ko. Hindi ako nalilaya sa pag-ibig mo na tinulak. Malaya na sa'yo nagdadaan, kaligtasan sa'yo kahit
Hello po. Good morning. Sa mapagpalang umaga po. Purihin ng Panginoon. April po ba sa awitan? Okay, salamat muna sa Panginoon dahil narito po ako sa inyong harapan. Parang isang araw lang nasa bakasyon po ako. Kaya, pero nga mabuti ang Panginoon po na hindi po yun ganun ka-seryoso o ganun pala. So, purihin ng Panginoon ngayon po idadako tayo sa pananalangin para po sa mga bata. Kaya atin po sila tinatawagan dito sa harap. Patuloy na panalangin, pasalamat sa Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Yun at mga kamay sa kanila, kahit po manalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat Lord sa buhay ng mga batang ito. Thank you Lord dahil patuloy kasama namin sila sa pananambahan. Salamat Lord at gamitin niyo ang bawat sa amin bilang kayo ng mga magulang sa Lord. Patuloy na maisip namin sila sa iyo at maitaas ang mga batang ito. Lord, salamat sa buhay, kalakasan na inyong binibigay sa kanila. Ganyan din Panginoon na pagpalain niyo sila Panginoon sa lahat ng pinanggagawin lalo na Lord sa kanilang pag-aaral. Lord, ikaw ang kanilang maging Diyos, ang kanilang buhay na sa kanilang pagkati, dadakilain at kikilalanin kanila. Muli Lord, tinataas namin sila sa iyo, nagpapasalamat. Huwag namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So, meron naman pala. Hi, Heaven! Click and subscribe! Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let us praise His ring. Glory in the highest, how we shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the hours from the cloud fear us sail, violet word of honor shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listen every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, 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 I'm standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, 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 I'm standing on the promises of God. Thank you. Salamat nga pala dun sa mga teacher. Para dun sa mga batang yun. Mahirap po kasi yun. Pero yung talent po talaga binibigay ni Lord. So tayo po dadako sa ating tithes and offering. Pero bago po natin kuhain at mga kalaot, tayo po muna ilalapit sa kanang presensya at magpapasalamat sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po pang nandiyan pumigit. Magpasalamat sa Panginoon. Sa hilang Diyos, narito po kami. Nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa opportunity at pagkakataon na binigay niyo sa bawat po sa amin upang maipakita ang aming katapatan at pagmamahal para sa iyong gawain, Lord. Dalangin namin, Lord, na tunay na mapupurihan ka sa lahat ng aming gagawin, lalong-lalo na, Lord, sa aming pagbibigay. I-bless niyo na po, Panginoon, ang bawat sa Lapinong Religo, dahil alam namin, Lord, na ikaw lamang, kasi lamang mapupunta ang papuri sa mga bagay nito. Kaya Lord, dalangin ko na po ang patuloy na pagpapala niyo sa bawat isa. Patuloy na blessing, yung pagkaloob, gayon din na upang magawa namin ang aming isang aming pupulin para sa iyo.
Kaya Lord, nagpupuli pa ako salamat kami sa lahat ng biyaya ng kaloob. Paming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ngayon po sa ating mga announcements. Unang-una po dyan, syempre, yung palagi po namin re-request sa inyo, kung meron po kayong gustong sabihin na hindi po masabi, meron po tayong email. So, yun po yung pateros@gmail.com. Yung ating mga suggestion, mga prayer request, pwede po dyan. At sabi nga, pag meron kayong mga prayer request po dyan, napakaganda po na malaman namin. Kung ano po yun. At maganda rin, sabi ng pastor na malaman din namin kung ano po yung naging resulta after po ng mga prayer. Po. At yung ating Facebook page, yung PEC, Pateros Evangelical Church, at yung ating messenger, yung PEC Group, Pogi of Maganda. And siyempre, meron tayo mga kapatid na magdiriwang. Magdiriwang ng mga birthday ngayong September 7 to 13. Papatingin po natin sila. Punta po sa ating mga nagmahal. St. Ponce, September 9, happy birthday to you. Si Don, September 9, si Gwen Bravina. Pagdating ng tao po. Si Rayan Cero. Ano siya? Wala. Happy birthday to you. And September 9, Sofia Lafa. And ito, happy birthday mo rin. Sa ating mga kapatid. So yun nga po, nabagay ko po kanina, nagaling po ako sa bakasyon. Pero hindi ito po yung bakasyon na joke lang po kasi yun. Para maging light lang po yung pakiramdam ko. Yan. Pero galing po ako sa ER. Yan. Dalawang beses ko na po dinadala yung sarili ko sa ER eh. Yung ito na yung mismo pupunta sa ospital, tapos nadiretso yung sarili mo sa ER. So 2 times ko na po ginagawa yun. Pero yun nga, nagpapasalamat ko kasi akala ko may risk talaga siya. Kasi nga po, nung nag-inquire po ako online, base po doon sa mga nararamdaman ko, dapat po magpapa-schedule po ako sa Makati Life saka sa OSMAC. So dalawa po yung inquire ko nung umaga na yun. At hindi na po ako dinan sa schedule. Ito po sa akin, sabi sa akin, kapag ganyan po sir, diretso na po kayo sa iya. So nagulat ako, sabi ko, pupunta na ba ako doon? Pag pumunta ba ako doon, makakalabas pa ako. So ganun yung mga worry ko kasi mamaya, since wala na akong kasama sa bahay nun, pumasok na sila lahat. Pag pumunta ba ako doon, makakalabas pa ba ako? Anong mangyari sa akin yung mga ganun? So, yun nga. Pero, pupunta pa rin po ako. So, pagpunta ko naman nga po doon at sinamahan naman ako ng kapatid namin, ni James. At pagpunta nga po doon, so, sa ER agad, tapos nabasa ko doon sa nilagay sa akin, fall risk. Fall risk po. So, parang high risk yan. So, totoo nga pala na kapag po yung, ayun, tama, kwento ko na rin. Kapag pala nagkaroon po tayo ng manas sa dalawang paa, na parang biglaan na lang, delikado po yun. So, mahalaga talaga na, yun nga, konsulta na agad natin, dalhin natin sa mga nakakaalam ng sa mga doktor. Consult na agad tayo, kasi medyo delikado po yun. Kasi po, ang ano po nun is yung problema nun is yung sa ating internal. Is either sa puso. Sa akin po, siyempre, yung sa dati pa, yung sakit ko po, yung sa puso. Kaya lang po, sa puso siya, kaya lang nagkaroon po ng complication sa baga po. So nagkaroon daw po ng tubig sa baga. Kaya pala yung feeling ko ng mga nakaraang linggo, iba na po talaga yun. Medyo mabilis ako kaya pakiramdam, mabilis mapagod, mga ganun na po. Pero sabi nga, mabuti ang Panginoon kasi, parang ilan, mga 10 hours, ganun, 9 to 10 hours po sa hospital. So dami po ng test. At hindi pa tapos. So yun yan. Pero sabi ko nga, pagkatapos ng 10 hours na yun, yung mga nararamdaman ko naman nakarang-araw ng maraming linggo, na-overcome ko po yun. So from OSMA hanggang Pateros, nakapagdala na po ulit ako. Kasi yung pag-uwi ko po after ng seminar ko po nung Thursday, sa circuit sa Makati po, nihirapan na talaga ako maglakad. Sobrang laki na po nung magkabit ng binti ko po kasi. So medyo mabigat na po siya talaga na nangawit na ako. Pero yun nga, mabuti ang Panginoon kasi nung araw na yun,
naramdaman ko yung pagbabago sa pakiramdam ko. So, purihin ng Panginoon doon. At yun nga, parang nagkailangan ko sa yung magpapasalamat. So, opo, tapos tutuloy ko na lang po ulit mamaya kasi baka medyo mahaba po ulit. So, yun, nagpapasalamat ko sa Panginoon doon. Akala ko kasi, hindi rin ako makatayo ngayon eh. Yun. Kaya sabi ko, sino kaya si Sister Dida siguro yun. So, yun nga. Pero salamat ang Panginoon dahil napakabuti niya. Sa bawat po sa atin, huwag po natin kalilimutan sabi ng prayer. Napakalaga po. So, salamat po doon sa mga nag-pray, salamat sa mga numusta, salamat doon sa mga... Pero nga po, nakita po niyo po yung siguro yung post ko medyo joke yun. Pero seryoso po talaga yung bagay niya. Ayoko lang po talaga tignan na seryoso. Pero alam ko kasi magiging maayos po lahat. Dahil sa Panginoon. So, yun nga po. So, ihanda po natin mga sarili. Yun. Magiging konti lang. So, yun nga. Magilig na salita, nadali natin pastor, at tawagin ko na siya, tapos narong nila sa tulungan po natin. Good morning po. Sino po rito yung naniniwala na tuwang-tuwa si Lord dahil nandito ka? Kasi pag-uusapan po natin yung kinalulugdan. Malalim na Tagalog po yan, kinalulugdan. Pero bago tayo magpatuloy, hingin muna tayo ng tulong sa Diyos na natutuwa sa akin dahil nandito tayo sa umaga. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa buong isang linggo na ginawa mong pag-iingat sa amin. Salamat sa buong isang linggo na kayo nag-supply lahat ng aming pangangailangan. Salamat dahil nakatayo po kami sa araw na ito para sumamba, makinig na iyong salita, i-apply namin ang aming matututunan at makita namin, Panginoon, ang kagandahan ng patuloy na nagtitiwala sa iyo. Samahan niyo po kami, ang iyong Espiritu Santo po, ang siyang muna magagabay sa amin sa umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, sino po rito yung merong mga anak? Ayan. Kapag natuwa ka sa anak mo, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pinapalo mo ba? Nakataw mo? Di ba? Pag natuwa ka sa anak mo, siyempre, merong blessing. Ha? Kapag natuwa sa iyo ang boss mo, merong bonus o promotion. Ngayon, mga teacher ko tayo rito. Pag meron kang estudyante, si Tina, saka siya. Pag may estudyante ka na matalino, saka magaling, saka palaging may dalang mansanas, ano nasa isip mo? Ano ginagawa mo? Yung pinagpapala mo, bless mo. O kaya, mataas ang grade niyan. No. Kahit siya pumunta, ay, good morning po, nandiyan pala yung mga police, hindi po ako dalamutin yan. Nandiyan po yun. Salamat, nandiyan sila. Palakpakan natin siya, meron yung natin. Nagulat ako Ano tayo na nagulat ako? Nagulat ako. Alam niyo po, palagi kong sinasabi ito Kapag natuwa sa iyo si Lord, ano kaya ang gagawin niya sa iyo? No? Naisip niyo ba yun? Kaya ngayon, pumunta ka rito. No? Sigurado, 100% para sa akin sigurado yan, tuwang-tuwa si Lord ngayon nandito ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, galing mo, natuwa si Lord sa iyo. Tuwang-tuwa sigurado si Lord sa iyo dahil sa ginagawa mo, nandito ka. Pero alam niyo po, si Maria, isang Bible character, kinalugdan ni Lord dahil siya ay palagi lumalapit at may tiwala kay Lord. No. At dahil dito, merong extraordinary siya na experience. Sino po dito? Sino makaranas ka ng extra? No? Yung extra, talagang yung tipong lahat ng hawakan ng kami mo parang pinagpapala. Lahat ng sabihin mo pagpapala. Unang-una, tingnan mo natin kung ano yung
experience ni Maria? Unang-una, dahil kinalulog daw siya ni Lord, letter A, nakaranas siya ng greetings from angel. No? Alam niyo po, doon po sa munisipyo, pag nagsasalita po ako doon, kapag nagsasalita, hindi naman po palagi ako. Pag nagsasalita po ako doon, may bumabati po sa aking angel. Totoo po yan. Ang pangalan po niya, Angel Ponce. Kapatid po ni Mac, Angel po ang pangalan eh. No? Pero, isa-isip ko, bang sarap pa lang. Tignan natin itong kay Maria. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Si Elizabeth po, pinsan po ni Maria. Ang anghel na si Gabriel ay isinunggo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa laangkan ni David. No. So, ibig sabihin, talagang ito pa lang si Maria, no, nakaranas siya ng kakaiba dahil siya ay kinalulugan ni Lord. Kaya nga ako pala yung sinasabi ito eh, ano kaya ang pwedeng gawin sa iyo ni Lord kapag natuwa siya sa iyo? Tuloy po natin. Verse 28. Lumapit ang isang anghel, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka. Ito ay lubos sa kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Kung ikaw ang nasa lugar ni Maria, ano kaya magiging pakiramdam mo? Ano kaya magiging pakiramdam mo kapag biglang may bumati sa iyo? No. Hindi ko po alam kung kayo nakalala siya ng ganito. Sino po sa inyo yung may natulungan ka? Kaya yan, may batang nakapaan. No. Sino po sa inyo meron kang natulungan? Meron ka natulungan? Ito to, meron ka natulungan? Wala. Wala ka bang natulungan kahit kailan? Meron, nahihiya ka lang. Dumating ba sa inyo sa punto na dahil natuwa sa iyong tinulungan at sabi sa'yo, isa kang anghel. Nakalalas mo yung gano'n? Dahil meron kang ginawa sa kanyang maganda, sinabi sa'yo, isa kang anghel. Kaya ako sinasabi, ako po, nakaranas mo ako ng gano'n, may tinulungan ako, sabang marami akong natulungan, sinabihin ako, isa kang anghel. Alam niyo po, nagulat po ako. Pumunta po ako dun sa pag-uwi ko sa bahay, tinignan ko. Sinisilip kong ganyan, mukha ba akong anghel? Hindi naman. Sabagay, hindi ko po alam kung anong itsura ko ng isang anghel. Basta ang sinabi lang, nakakasilaw sa puti. Nung tinitignan ko, hindi naman ako maputi. No? Yung pala, ibig niya sabihin, ikaw ay nakatulong sa kanya. Ibig sabihin, nakikita niya na parang ikaw lang yung tanging makakagawa ng tulong na yun sa kanya. At that time. Kasi marami nang pwedeng gamitin ng Lord eh, di ba? Hindi lang naman mga pulis ang pwedeng gamitin ng Lord para magkaroon ng peace and order. Tama ba? Hindi lang naman kailangan sa barangay para magkaroon ng peace and order. Dito sa Luna Compound, lahat naman dito sa Luna Compound, pwede tayong gamitin ng Lord para sa peace and order. Kahit yun po sa labas. No? Pwede kang gamitin ng Lord. So, ibig sabihin, kung pwede pala na tayo ay ituring na parang isang anghel. Pinadala ng Diyos. No? Kaya lang, payag, sino mo sa inyo payag ka, tawagin kang isa kang sugo galing sa langit. Isa kang parang isang anghel. No, hindi sa totoo lang, masarap mong pakiramdam nun. Tama ba? Ang sarap na yan ang pakiramdam nun. No, kaya ka sa'yo, pag may tinabi sa'yo, isa kang anghel, tumingin ka sa salamin. Sabihin mo, oo nga, no? Baka yun ang masabi mo, oo nga, no? Pero, sa totoo lang, pumayag na po kayo pag tinawag kayo mukha kang isang anghel. Kesa ano? Hulog ka ng langit. Huwag po kayo mapayag pag tinawag kayo hulog ng langit. Alam mo ba kung bakit? Si Satanas, siya po ay inihulog galing sa langit. Totoo po yan, makakanya naging kwento ng ating. Tingnan po natin sa Isaiah. Tingnan natin Isaiah. Ayan. Sabi naman dyan sa Isaiah 14:12-13, o maningning na bituin sa umaga, referring to Lucifer. Lucifer kasi pangalan niya eh.
anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa, at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. 13, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, at sa ibabaw ng bituin ng mga Diyos, ilalagay ng aking trono, uupo ko sa ibabaw ng bundok na natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit si Satanas o Lucifer ay binagsak mula sa langit. Dahil mayabang. Gusto pa niyang lagpasan ang Diyos sa kanyang kalalagayan. Kaya pag may nagsabi siya, uy, hulog ka ng langit. Kaya ko, okay na yung mukha kang angit kaysa yung hulog ka ng langit. Kasi yung mga inihuhulog, hindi na makakaakyat yun. Hinulog ka na nga eh. Di ba? Kaya Satanas, pag sinabi yung hulog ka ng langit, again, masabi ko niyo, wag, ayoko nun. Gusto ko na lang yung mukha kang angit. Yung mas maganda. Anyway, isa sa mga highlight po dito is yung merong greeting from angel. Alam niyo po, maraming pagkakataon na tayo naghahanap tayo ng mga revelation o mga greetings. No? Kaya nga pag kami bumati sa iyo, pagka birthday mo, ano pakiramdam mo? Ano sabi? Sana dumami ang lahi mo. No? At kapag sinabing may greeting sa iyo, magpapatunay lang na ito na ikaw ay mahalaga sa kanya. Bakit? Bakit nangyari ito kay Maria? Siya ay kinalulugdan ng Diyos. So kapag kinalulugdan ka pala ng Diyos, pupili kang makaranas ng extraordinary. Kakaiba. Kakaibang experience mo ito. No? Pangalawa, masasabi natin, ito yung mga proof na tagang kinalulugdan ka ng Diyos. Meron po tayong tinatawag na great revelation. Lucas 1:29 hanggang 33. Verse 29. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip ng mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. May sinasabi si Lord. Sige, sabihin sa katabi mo, makinig ka. O, ayaw pa rin? Sabihin, makinig ka. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. So natupad po yung propesiya. Matutupad yung propesiya na sinabi may dating na isang tagapagligtas. No? Isang tagapagligtas. So gandang pangako nito sa kanya. Alam niyo po, again, ulitin ko po sa inyo. Sino po sa inyo yung araw-araw talagang nag-meditate ng Word of God? Yung araw-araw. Ayan, salamat. Nakikita ko po kayo. Ayan. Kung araw-araw mong ginagawa ito, nagbabasa ka ng Bible, palagi merong revelation si Lord. Ulitin ko po. Kapag araw-araw kang nagbabasa, nakikipag-usap kay Lord, meron siya araw-araw na revelation sa'yo. So, kung hindi ka pala nagbabasa araw-araw, wala kang revelation na matatanggap. So, ano kayang revelation ang mangyayari sa'yo? Kaya kung minsan, magugulat ka na lang, biglang akala mo naisip mo gawin yung isang bagay. Actually, hindi mo inisip yun. Talagang nirigin sa'yo ni Lord na yun ang gagawin mo. No? Alam niyo po ako, natutuwa ako. Hindi dahil nandiyan yung aking mga kapatiran ng Kristo. Kasi, hindi ko akalain yung isang officer nila, tinawagan ako. Kasi matagal na po kaming nahinto kasi na yung oras nila sa kanilang pag-duty, iba-iba. Tinawagan ako nung pinaka-isa sa mga hit nila, yung walang tulog palagi, 24 oras. Nagulat ako sa amin niya, Pastor, pwede yung pang Lunes hanggang Biyernes magtulog kayo sa amin.
Sabi ko, teka, sandali. Parang hindi ko yata kaya Lunes hanggang Biyernes. Kasi mahirap po yun. Bakit mo mahirap? Kasi marami kang siyempre, araw-araw magpe-prepare ka, araw-araw meron kang i-research, araw-araw talagang bibigyan mo ng oras. Kaya lang, inisip ko nga, Lord, paano kaya gagawin ko? Talagin mo, ito pa nakakatuwa eh. Sino pwedeng magbigay sa atin ng instruction at revelation? Ang isa natutuwa po ako, ang in-impress sa akin ng Lord, bakit hindi mo gawin Lunes lang, tsaka Biyernes lang? Bakit gano'n? Gusto ng Lord, magsimula tayo sa Kanya at magtatapos tayo sa Kanya. So sa madaling sabi, si Lord ang nagbibigay sa atin kung ano ang gagawin natin. At natutuwa po ako. Kasi nagkaroon na po kami, natuloy na kasi naputol po yun. Kasi dito dati, naging araw-araw, ngayon naputol. So ngayon Lunes at Biyernes. At alam niyo po, mabait po si Lord. Nakakatuwa. Kasi meron pong provision. Anong provision? Alam niyo po ngayon sa kanila, ako ay sundot hatid. Sinusundo ako, hinahamit akong pauwi dito. Kaya may iba natatawa sa akin, sabi, Pastor, pag bumababa ka doon sa mobile nila, tinitingnan namin baka may poses na. Kasi, susunduin ako sa hapon, ihahatid ako pagkatapos ko magsalita. So parang, sabi ko ba, parang ngayon ko lang naranasan ko na parang special delivery. At take note ha, parang MDC po yan. House to house ang delivery. No? Hatid ako nito, ay ako doon. Alam niyo po, pagka ganito po yung gagawin mo, ako sa akin po, sa observasyon ko, sinasabi ng salita ng Diyos, kapag naging kalugod-lugod ka kay Lord, may something na special para sa'yo. At kapag palagi kang nakikipag-usap kay Lord, palaging merong magandang revelation. Palagi kong sinasabi ito, tatay, nanay, pag yung anak mo palagi kang kinakausap, lahat ng laman ng utak mo maipapasa mo sa kanya. Tama ba? Tama ba? Yan, maipapasa mo. Palaging kinakausap ka, palaging himayakap sa'yo, palaging may ginagawa sa'yo. Di ba? At meron kang something special na ibibigay sa'yo. Na hindi na ibibigay dun sa iba. Bakit? Kasi kalugod-lugod ka eh. Ito, parang ito pong sinasabi ko sa mga anak ko. 5 yung anak ko. Tama ba? Hindi mo, makukulang yung dalili ko. 5 po nakalatan. Kung sino yung anak ko na malapit sa akin, siya yung palagi nakakarinig kung ano yung laman nito at laman nito. Hindi ko pa sasabihin kung sino siya. Di ba yung? Ay, nasabi ko pala. No? Lahat ng laman nito, nasasabi ko sa kanya. Bakit? Kasi palagi siyang lumalapit sa akin, palagi siyang, kahit na kung minsan, di ko alam kung bakit tumaya ka. Minsan nakakakabarin eh, tawag ba tatay yung nanay? Di ba pag yung anak ko palagi lumaya up sa'yo, parang palagi, I love you pa, parang nakakakaba, no? Nakakakaba. Marami yung nakarelate na tatay. No? Nakakakaba pag mayroong anak na palagi nakayakap sa'yo. No? Tapos pumulong sa'yo. Yung bulong na yun, medyo nakakakaba. Pag may binulong sa'yo. Anyway, nakakatuwa po yun. Bakit? Kasi the more na lumalapit ka sa tatay mo at nanay mo dito sa lupa, maraming reward, maraming blessing, at kung merong revelation, ikaw ang unang-unang mabibigyan. Ganon din kay Lord. Kung lumalapit ka sa kanya palagi, hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod, hindi mo pwedeng hindi mo malaman, hindi mo pwedeng hindi mo i-reveal sa'yo ng Lord yung laman ng utak niya at ng kanyang puso. Ikaw ang unang-unang makakatanggap. So, ang tanong lang, nalulugod ba sa iyo si Lord sa mga panahon ito? Kinalulugan ka kaya ni Lord? Para makalugdan ka ni Lord, dapat alam mo yung kanyang kalooban. Alam mo yung kanyang iniisip. Paano mo malalaman ang kanyang iniisip kung hindi ka naman nakikipag-usap sa kanya?
Kaya nga, again, babalikan mo. Ang unos ng Lord, araw-araw, actually, hindi araw-araw eh. Araw at gabi, dapat nakikipag-usap kay Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. So kapag hindi mo ginagawa yan, kapag hindi natin ginagawa yan, magugulat ka, ang daming mong flaws, ang daming lupol sa buhay mo. Hindi mo napapansin yun. Eh kung ikaw nga araw-araw nagbabasa, meron na nakakaligtas sa'yo. Tama ba? Pero hindi mo tayo perfecto. Hindi mas lalo na kapag hindi mo binabasa. Lalong hindi mo malalaman. Kaya nga, again, masasabi natin, merong great revelation. At yung revelation na ito, noon pa sinabi na ito. Kaya pala sinabi sa Isaiah 9:6-7. Tingnan mo natin. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Ibig sabihin, yung sinabi ng anghel kay Maria, noon pa, propesya na ito. At mangyayari sa panahon ni Maria. Kaya yun po yung sineselebrate natin tuwing December. No? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. Malapit na po. No? Pag nanood ka ng TV, palagi nang sumisilip sino. Nanalo po siya. Bigyan siya ng jacket. Pero, pagpasok pa lang ng September 1, nagbibilang ng ABS-CBN mo ilang araw na lang. No, nagbibilang na. So, mayroong great revelation. Kapag ikaw ay naging kalugod-lugod kay Lord, mayroong great revelation. Una, mayroong greetings from angel, which supernatural yan, hindi pangkaraniwan. Pangalawa, mayroong great revelation. Lahat tayo gusto natin ng revelation. Lalo na ngayong tayong mga iba, hindi ko alam kung uso pa ngayon ito. Great revelation, di ba? Ano yung great revelation sa ating pagpasok? Ay, ikaw pala yung monito ko. Ayan, kung mga pa dyan yung monito-monita. Yung mga naniniwala pa sa monito-monita. Ikaw pala yun. Mayroong revelation. Pagating ng bantang yun. At pangatlo po, titingnan mo natin, sabi, may great pouring of Holy Spirit. Ito po yung maganda. Lucas 1:31. Paano mo mangyayari ito gayong ako isang birhen? No? Si Maria. No? Sabi ngayon, magbubuntis siya, pero paano mangyayari? Ikakasal pa lang siya. Tuloy po natin. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. Hindi ba kamag-anak mong si Elizabeth ay baong? Gayon man, naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdala ng tao kahit na siya'y matanda na. So kahit matanda, nagkaroon pa, no? Himala, no? Kasi mayroong pouring of the Holy Spirit, no? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. So tayo pala, kung minsan akala natin hindi mangyayari yun, pero nangyayari ang isang bagay. Bakit? Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pero, ito ay nangyayari doon sa mga taong kalugod-lugod kay Lord. Ang tanong lang, kalugod-lugod ka ba kay Lord? So, kung kalugod-lugod ka kay Lord, pwede mong angkinin ito. Para sa iyo ito. Para sa atin ito. 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon,
mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, pagkatapos umalis na ang anghel. Sabi ganon, paano mangyayari? No? Well, medyo nakakatakot po ito sa part ni Maria. Sa totoo lang. Kasi during those times, kapag ikaw nagpuntis ka nang wala ng asawa, pwede kang batuhin hanggang mamatay. Kaya si Maria natatakot siya. Hindi pa naman sila kinakasal ni Joseph at this moment of time. Pero wala yung posible dahil sa tulong ng Espiritu Santo. No? So, ibig sabihin talagang himala ito. No? Himala. Pero tingnan niyo po yung verse 38. Ito po yung maganda eh. No? Verse 38. Mangyari nawa sa akin yung sinabi pagkatapos umalis na ang anghel. No? Dahil itong nangyari kay Maria, tayo po ngayon nandito sa mundong ito, nakaranas mo tayo ng worldwide phenomenon, walang ibang kapanganakan ng ating Panginoon. Yan yung ipinagditiwang natin taon-taon. Kaya meron po. No? Tuloy mo natin. 35 to 38. Sapagkat walang anong hindi mangyayari. Titingnan po natin dito, base dito. Tingnan niyo po, analyze po. Si Maria ay alipin ng Panginoon. So, ibig sabihin si Maria ay isang pangkaraniwang tao, kagaya ko, kagaya natin lahat. So, walang super special kay Maria. So, ibig sabihin, dahil siya pangkaraniwang tao, siya rin kailangan niya ng tagapagligtas. At dahil kailangan niya ng tagapagligtas, hindi tayo pwedeng umasa kay Maria para iligtas tayo. Dahil siya mismo, kailangan niya ng tagapagligtas. Siya mismo, ang sabi, ay alipin ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pa lang pwede na kay Maria lang tayo mananalig. Maliwanag ko ba yun? Kasi kung isa merong iba na kay Maria nakatutok dahil pinanganak niya si Jesus. Lumalabas dito sa pag-aaral po natin dahil kinalulugdan ng si Maria kaya ginamit siyang sisiglan ng ating Panginoon. Ako, tayong lahat na naririto, kapag natuwa si Lord sa atin, kaya rin din po natin maranasan itong mga bagay na ito. Bakit po? Kasi natutuwa si Lord sa atin. Alam naman po natin, sino mo nakakilala kay Moises? No? The Moses. No, yung palabas, the Moises. No? Di ba natuwa si Lord kay Moses? Ang ginawa ng Lord? Nakakita siya ng supernatural. Ano yung supernatural? Naglalakad sila sa disyerto, mainit na mainit, hindi sila nasusunog ng init ng araw. Bakit? Merong malaking cloud na parang payo na pinoprotektahan tayo. Bakit ginagawa ng Lord yun? Natutuwa siya, nalulugod siya kay Moises. Pag sa gabi, lumalakad sila o papahinga sila, bakit merong haliging apoy? Protection po yun dahil laban sa lahat ng klase ng animal. Eh, panahon na yun, wala pa naman pong mga pulis kagaya nila Mang Piwa. Wala po pwede magbantay sa atin habang naglalakad doon sila Moises. Pero dahil kinalulugdan ng Lord, merong nangyayari na maganda. So, umagang ito, isipin po natin. Gusto ba natin makaranas ng kakaiba galing sa Lord? Gusto ba natin makaranas ng kapangyarihan mula sa ating Diyos? Gusto ba natin makita yung mga gandang bagay na pwede pang i-reveal sa ating Lord? Isa lang po ang tugon. Isa lang ang kausapin natin siya sa pamamagitan nito. Kausapin natin si Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabihin natin sa Kanya ang lahat
ng ating nararamdaman. Sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga bagay na gumugulo sa atin. Gusto ng Lord ibigay ang the best para sa atin. Kaya na, paano niyang maibibigay sa atin ang the best kung hindi natin siya kinakausap sa pamamagitan ng Kanyang mga salita? Kung hindi naman tayo lumalapit sa Kanya, kung hindi natin binibigay ang ating sarili sa Kanya, nananalig ba tayo sa Kanya? Ang nananalig kasi sa Kanya, nagbibigay ng oras para sa Kanya. Pero kung naniniwala po ko, dahil kayo nandito, nananalig kayo sa Kanya. Kaya lang, ang pananalig mo sa Panginoon, hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing nandito ka. Paglabas mo rito, kailangan nananalig ka pa kay Lord. Nagtitiwala ka pa rin sa Kanya. Palagi ko sinasabi, paglabas natin dito sa bahay-sambahang ito, ito ang simula ng pagpapakita natin, ng tiwala natin sa Kanya. Kasi dito sa loob ng church, pwede natin sabihin na sigurado ako, no, na ako ay mayroong kaugnayan kay Lord at nagbigay ako ng oras para sa Kanya. Kaya isipin po natin mabuti sa pagkakataon ito. Tayo ay dadako sa ating communion. Pero bago po tayo dumako sa ating communion, tanongin natin si Lord. Lord, kagaya kay Maria, bakit parang hindi ko yata nararanasan ito? Kung hindi mo nararanasan ito, bakit parang walang revelation? Bakit parang talunan ako? Parang lahat ng gagawin ko, parang walang nangyayari. Hindi po. Huwag po kayong mag-dwell noon. Kaya pinag-aralan mo natin ito. Dahil gusto sabihin ng Panginoon na tayo ay meron po kakayahan kagaya kay Maria kung kalulugdan tayo ni Lord. At kung gusto mo kalugdan ka ni Lord, manalig tayo, magtiwala tayo sa Kanya, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya, lumayo tayo sa mga bagay na magpapalayo sa Kanya. Tayo po'y pumigil. Tayo nananalangin. Sa mga oras na ito, isipin mo mabuti. Natutuwa kaya si Lord sa iyo? Natutuwa kaya si Lord sa akin? Ano yung proof na talagang natutuwa si Lord sa akin? Of course, pwede natin sabihin na may mga blessing. Pero ang tanong, doon sa blessing na tinatanggap mo, tinatamasa mo, nararanasan mo ba yung tinatawag na the joy of salvation? Nararanasan mo ba yung tinatawag na lahat ng hahawakan ng kamay mo ay binibless ng Lord? Marami ka bang revelation na natatanggap mula sa ating Panginoon? Nakikita mo ba na ikaw ay talagang gusto pagpalaan ng Lord? Kung hindi, ito yung pagkakataon. Tanungin mo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Tanungin natin sa oras ito. Sige po. Suriin natin mabuti natin sarili. Kasi po tayo dadako sa ating communion, ang pag-take po ng communion ay pagpapakita ito na tayo po ay naniniwala na muling darating ang ating Panginoon. At sa Kanyang muling pagbabalik, tayo Kanyang isasama. Pero habang tayo naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik, ang gusto ng Lord, alalahanin natin siya sa pamamagitan ng ating pag-take ng communion. Pero pag-take ng communion ay pagpapakita ito ng totoong nagtitiwala tayo, naniniwala tayo na muling babalik ang ating Panginoon. Kasama ka kaya kapatid sa pagbabalik ng ating Panginoon? Ang pag-take natin ng communion, hindi ito ibig sabihin, ito yung lisensya natin para makarating tayo sa kinaroroonan ng ating Diyos. Kaya natin ginagawa ang communion para pakita natin na tayo naniniwala na tayo ay dadalhin ng ating Panginoon sa takdang panahon. Ginagawa natin itong mga bagay na ito kasi tinanggap na natin ng ating Panginoon. Meron na tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sige, lumapit tayo sa Panginoon. Hihingi natin ng tawad. Paalala sa atin ng Diyos ang ating pagkakamali, ang ating mga kulang. Kasi kasalanan lamang
ang tanging maglalayo sa atin sa ating Panginoon. Hindi natin ang tawag. Hindi natin. Kung tayo po ay nakalapit na sa ating Diyos, hindi tayo ng papatawalan sa ating kasalanan, tayo po ay binibigyan ng karapatan na magpinpo ng Panginoon. Lalapit po tayo, kukuha tayo ng elemento, at pagkatuwa po natin ng elemento, manatili po tayo sa attitude ng pananalangin. Para patuloy natin sa lispin ng ating sarili, at sabihin natin kailangan gusto natin maranasan po ang naranasan natin. Sige po, pwede po tayo kuha. Pagkakuha natin ng mga elemento, nanatili po tayo sa pananalangin. Tayo po tumayan. Hawakan po natin ang tinapay. Panginoon namin Diyos, lubos namin po sa salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging anak sa pamamagitan ng pagkaroon kay Jesus sa krus at Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po niyong pagdalangin ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo, noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay tumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ngayon. Hawakan po natin ng gusto. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nabugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mo mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang siyang haing buhay para sa kalwalatian ng iyong pangalan, habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagmamahal. Matapos magapunang, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inom. Tayo po yung isa. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri ng papasalamat dahil binigyan mo po kami ng pribileyo na gawin itong mga bagay na ito. Ang isang pribileyo na pinaggalong po sa amin ay pwede po kami lumapit sa iyo sa mga ganitong pagkakataon. At sinabi mo pulot sa iyong mga salita dahil sa iyong mga latay kami nagsigaling. Ibig sabihin, ang bawat sa po sa amin, kapatid, kung meron mga karamdaman sa mga oras ito, ito yung pagkakataon sabihin mo sa Panginoon na gusto mo ng kagalingan mula sa Kanya. Opo, Panginoon. Opo. Physical man yan, emotional man yan, kaya-kaya na nun. Pagalingin tayo. O meron kang kilala, meron karamdaman. Isipin mo sa mga oras ito, na sa atin ay pwedeng dantayan ng kamay ng ating Panginoon para sa isang kagalingan. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa kagalingan, pinapalang mo sa akin. In Jesus' name, Amen. Amen.